Okay na kayo? Hinga muna. Naka-recover na kayo dun sa last Ready episode? na ulit. Okay. Okay na kami. So, welcome po sa panibagong episode ng Katarantaduhan Podcast. This is your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. It's your girl, Carla. Okay. So, medyo meron pa po kaming hangover mula dun sa last episode. Yeah, na stressful yun eh. medyo stressful. Kung hindi nyo pa po napapanood, panoorin nyo. Ito ay isang kumpisal tungkol sa dalawang twin brothers. So, yeah, iiwan ko na lang doon para kayo'y manood. And again, gusto ko pong magpasalamat sa mga sa mga sumusuporta, TikTok, Spotify, and YouTube. Ipagpatuloy nyo lang po ang pag-follow at pag-support ng kami ay makarating sa Tony Talks. Yun lang po ang aming hiling. Ready na? Ready na. Okay, medyo mahaba tong kumpisal na to. So, okay. Confession. Hello. So I met this guy back in September. We matched on Tinder. The first night na nag-meet kami, I was just bored talaga. Noon kasi wala akong work and my parents won't allow me to work then. I was 1 year single na din noon time na yun and not really looking for a hookup or a relationship. Just bored and naghahanap lang ng kausap. Sinundo niya ako malapit sa bahay namin. We went and grabbed some snacks and coffee and stayed sa overlooking spot nakita ang city lights. Honestly, that night, I no longer know what to do in life. Hindi na ako masaya. On that night, we talked about our lives. He told me na he's really not looking for anything serious and if I'm not into hookups, okay lang din naman. I asked him for a hug and it kind of healed me. Warmest and tightest hug ever. He doesn't know during that night na I'm so depressed. Hinatid niya ako after the date and nagpalitan kami ng Instagram. Nung nalaman niya na I was suicidal, he promised to be my protector and healer. I'm really not expecting anything from him, pero may part sa akin na gustong maniwala. He's an industrial engineer who also owns a lot of businesses. We continued talking on Instagram and he gave me advices about life. Oftentimes, he would go home to our province and then we'll go out on a date. But he always told me na he hopes na I won't catch any feelings. Wala naman siyang asawa or jowa. Iniisip ko baka hindi lang talaga siya naniniwala sa love, which is okay lang din naman sa akin. We continued talking and I know I'm happy with him. He asked me to come with him and work in the city since he kept on telling me I have the potential and the intelligence. Sayang daw ang talino ko if I continue living on my parents' terms. So I decided to lipat. He continued to support me. He's really matured. He's 31 years old and I'm 25. Female. We became closer and I became available for him anytime he needs someone to talk to. He tells me he misses me every time we don't meet each other that week and I told him the same thing. When I went back home for a brief moment to visit my friends and family, he begged me to come back to the city immediately because he needs and misses me. I'm falling for him every day but I could not tell him. I've decided once I started working na I'll tell him what I truly feel. Then he told me he's up for an arranged marriage. He's a Muslim. I asked him if he likes the idea of it. And he told me na he cannot do anything about it. So I decided to detach myself from him bit by bit. But I know na he's expecting me to be there for him every time he needs me kaya I cannot refuse. This made me grow more feelings for him and it's sad on my end. On the other hand, there's this guy on my Instagram who kept on complimenting me. He always asks me out but I kept on refusing kasi nga I have feelings for Muslim guy and I was really hoping Muslim guy would change his mind. Kaso asadong-asado ako eh. Hindi niya kayang mag-stand against the norms and I understand kasi wala din naman siyang sinabi na may feeling siya for me. Ako lang naman ang asomera. Then one night, sinundo na naman niya ako but this time, nakwento ko sa kanya na I went out on a date with the guy who kept on complimenting me. He asked me if pasok naman daw ba sa standards ko yung guy and I said yes. He became edgy and then on the way home, he kissed me. He also asked me to be his but then when I laughed it off, he also laughed. I don't know what to do honestly. Wala naman siyang ginagawa to stop the wedding and malapit na siyang ikasal. I also detached myself from him already kaso problema ko naman super malapit sa work ko yung isang business niya. Nahihirapan ang pagkatao ko na hindi ko nasabi sa kanya ang feelings ko. Pero naisip ko naman wala naman ang magbabago sa decision niya and ng family niya. I have principles kaya I never told him what I truly feel. If ever man mapanood niya to, I hope he's okay and happy for the life he'll choose.
I hope and pray that he's always safe. I hope and pray that the woman will love him more than I can and him to her. I'm happy to have him in my life for a very short period of time, and kung namimiss niya man ako, kanta lang siya ng Disney songs while driving. Ako for sure mamimiss ko siya. He made me realize my worth in ways na I did not expect. He made me see the bigger city, and I'm very thankful for him. I'll transfer to another city na, and if ever man magkrus ang landas namin, sana okay na ako. I hope I will not find him in another lifetime. Yun lamang po. Oh, that's so sad. Oo nga. Yeah. Anong thought process niyo as girls dun sa sinulat ni Ate Girl for her confession? Pinagtago po, pero hindi Yun nag-ana naisip ko talaga. din. Parang imahe ba? I know, it's so sad. Pinagtagpo pero hindi Pero like, I like the girl kasi nirespeto niya kung ano man yung beliefs ni Guy. And honestly, wala naman tayo talagang masasabi dun. Kasi yun talaga yun eh. Yeah, totoo naman. And hindi mo naman masasabi na hindi niya mahal or what. Kasi may mga tao talaga na mas mahalaga talaga, and we can't blame them kung mas mahalaga talaga yung religion. Kasi pag sa religion, it's not just about the religion itself. It's about your values, how you were brought up. It's about your family, going against your family. So, naiintindihan ko rin yung Guy. Pero naiintindihan ko rin si Ate Girl. Siyempre nga naman masakit yun na parang dumating ka and then hindi rin pala ikaw yung... Hindi naman ikaw yung pinili. Like parang minsan mapapaisip ka na mas mahalaga pa yung paniniwala mo kesa to be with me, to be happy with me. Yeah. Tissue? Pero like I respect her. Sobrang naman. Pero I respect her na naiintindihan niya. Ang galing niya doon. Yeah, actually, ang ganda ng dynamics din ng relationship sana nila. Yeah, I know, right? Nag-click sila, di ba? Kung okay sana kung tamang panahon. Pwede ba yung tawagin nila parang like one-sided love? Hindi natin masabi kasi hindi naman nagsabi ng feelings yung Guy. Sa bagay. Wait, nagsabi ba yung girl? Hindi rin naman, Pero diba? bakit niya kinis yung girl? I think umamin at one point na nafo-fall siya. Yeah. But then again, during dun sa confession, sinabi ni Guy na sorry kasi dun niya dinrap yung bomb. Na Okay. I'm actually going for an arranged marriage and there's nothing I can do about it. Pero ang gusto ko dun sa, aside from the fact na sobrang queen vibes nung girl kasi out of lahat ng mga nag-confess, siya yung isa or the one na hindi marupok. Na hindi siya yung, alam mo yung sorry sa ibang nag-confess na mapag-usapan or napag-usapan dito, hindi siya yung bobo vibes. Totoo. Na parang, kasi yung ibang nagko-confess, alam na nila yung dapat nilang gawin. And to think na parang hinihintay pa nila na marinig sa iba. Validation. Yeah. Like ganun yung siya, like parang from the get-go, I know my self-worth. Yeah. Na hindi ko kailangan dumepende sa lalaki to see my worth or yung value ko. Ang galing niya. Diba? Ang Kaya galing niya. magaling siya. Sayang lang talaga sana na tama yun nga. lang yung... Hindi sila, Yung perfect timing. hindi sila nakatadhana. I guess hindi talaga sila nakatadhana. And I hope someday makahanap si Ate Girl. Yeah. Diba? Gaya nung sinabi niya, like, since for the guy, sana mahalin siya nung Girl, ganyan. And for me din sa guy, sana din mahalin niya yung itatadhana sa kanya, like, yung i-arrange marriage sa kanya. Diba? Deserve naman din yun ng girl na papakasalan niya. Totoo. Parang ang hirap nung ganong sitwasyon ni Guy, di ba? Yung may... Arrange. Ano take niyo doon actually? Kasi, in a way, parang the fact na si ate is with principles, di ba? Pero, challenge niya pa rin yung idea na hindi naman to the point na parang sinasabi niyang masama yung arranged marriage. Yeah. Pero, tinanong niya si Guy kung what do you think of this? Tapos sasagot lang ni Guy, there's really nothing much I can do. So, parang at that point, okay na. parang hinayaan Alam niya na agad. Hindi na niyang i-pursue. Alam niya na. So, anong take niyo dun? Like, actually, yun yung isang bagay na gusto kong ano yun eh. Like, medyo pag-usapan is yung anong tingin niyo sa arranged marriage? Do you guys have some sort of feeling towards it na parang pabor kayo, hindi kayo pabor? Anong ano niyo doon? Anong take niyo? Ako parang, hindi Like, ako... ikaw, paano i-arrange marriage ka sa Wawala yan. Charot. Ang hirap kasi kung, paano kung, hindi ko naman gusto yung lalaki. Di ba? Like, natututunan ng pagmamahal, oo. Pero, paano kung... pangit? Hindi, pati yun, pangit. yun. Hindi, parang, wala na ba akong choice? Parang, Oo.
And hindi rin natin nagigets kasi yung mga arranged marriage, mayayaman lang eh. Hindi Oo naman nga tayo eh. mayayaman. Sorry, hindi Yan. kasi. Ang hirap kasi. Parang kayo pumili kayo ng maayos ha. Ganun na lang. Oo. Kasi hindi naman tayo i-arrange. Yeah, kasi kung mayaman talagang nag-arrange. Kailangan Kasi kapantay mo dahil eh. ng business natin, ganyan. Mag-expand yung business sa wahid mo to. Yeah. Sorry, hindi kasi kami ganun. Ikaw, anong po. atake mo sa arranged marriage, Arranged Bella? marriage. Honestly, it's not for me. Talagang para sa akin, hindi ko gusto yung arranged marriage. Though marami akong kakilala, like gaya nandito tayo sa North America. At marami ditong iba't ibang cultures. So marami akong kakilala na arranged marriage sila, ganito. And nag-prosper naman sila, naging okay sila. Talaga? Yeah, pero for me kasi it's just not for me. Oo. Hindi yun ang kinalakihan ko, hindi yun ang household ko na environment ko, hindi yun ang values ko. Pero it may be different for other people na dun lumaki sa ganung environment. It may be, ito yung parang prestigious for them. It would bring honor to the family. To the family. To their culture. Pero for me, hindi talaga siya. I just can't. Yeah. Maglalayas ako pag in-arrange marriage akong nanay ko. So hanggang ngayon may ganun pa rin. Yung parang, Sis, madami pa. Pero I think sa kultura kasi ng mga Pinoy especially, kasi I think, I'm not really sure kung lahat ng Muslims ganun But particularly, sa mga Pinoy naman, hindi masyadong ganun. Yung arrange marriage talaga. hindi, parang hindi naman nga. And one is like yung mga mayayaman Pilipino siguro kasi naghahanap sila ng kapwa nila mayayaman. Which is why nangyayari yun. Pero ako, ang take ko sa arranged marriage is, especially, pero medyo maganda yung sa point of view ko as a guy. Imaginein mo ako, gusto ko yung mapapangasawa ko. For example, pero arranged marriage ako for someone else na ayoko. Yeah. Siguro ako, knowing myself, siguro ita-challenge ko yung norm. Yeah, Kasi, aanhin ko yung prestige for my family, for my culture. Exactly. Kung at the end of the day, hindi naman ako masaya sarili ko. Totoo, ayun na nga. I agree. You know what I mean? Like I mean like hindi ko alam anong gagawin ni Muslim guy. Yeah. But ako lang as a person, ako as a guy, I would stand my ground. Na Totoo yan. minsan lang ako mabubuhay. And why would I have to live? Sa kanya na nagsabi, di ba? Ito, maganda babalikan ko yung sinabi niya sa kwento ni ate girl na may sinabi siya kay girl na mag-work sa city. Kasi sayang yung talino niya kung magle-live siya under her parents' term. Pero sana sinabi niya sa sarili niya yun. In-apply niya din yung Diba? mga pinagsasabi niya. Totoo yan. Kasi, di ba, you're living under your parents' terms too. So, maganda sanang binalik sa kanya ni girl yun. But si girl is someone with principles. Yeah. Ang bait niya. Sobra. Ang sakit nun. Yeah. Ang sakit actually nun. Pero, pero nakikita nyo, kasi di ba pumasok dun yung isang guy na nagko-compliment kay ate girl na hindi niya pinapansin kasi nga, may feeling siya for Muslim guy. So, hindi rin siya nag-go around. Yeah, na, hook kasi siya dun sa guy niya. Umaasa si girl Oo, pa. like, maybe yung guy na to is may gagawin. mag-elope na lang kami. Di ba, kalimutan mo na yung pamilya mo or whatever na duties mo dyan. Be with me, be happy with me. Yeah. Grow old with me. Yeah. So, nag-expect siya siguro. Tapos siguro, na-realize niya rin na, hindi na talaga gagawin. Yeah, totoo yun. Pero kasi ibig sabihin, doon na challenge yung, alam mo kasi ang you know how like yung animals, territorial sila. Like as tao rin naman, di ba? Na-challenge si guy. Kasi let's say, territory niya to, si girl. Nung nalaman niyang lumabas siya with some other guy, parang naging edgy siya. Tapos kinis niya nga, di ba? Si ate girl. So, doon na challenge yung Tapos, di ba may sinabi siya doon na sinabi daw ni guy, if you want to be like mine. Tapos, parang, I guess, tinawanan lang nila. And to think, actually nakausap ko kasi yung sender nito. So, marami na siyang binago dito, di ba, sa narinig. Pero, isa sa mga sinabi niya sa aking totoo is, currently, yung guy daw is kasal na. And second, yung sinabi niya na he asked me to be his, inas pala siyang magpakasal the next day. Oh my God! Yes. Grabe yun. Oh my God. Yes. Ala, so parang willing na yung guy. To risk it all. Oh my God. Anong nangyari? Ba't di natuloy? So, ito so yung nangyari kasi niyan, actually, shout out sa'yo kung nanonood ka. So, ito na yun na yung like actual na nangyari pala is yung sinabing ask to be his. Kasi akala ko din parang, inas ka pala maging jowa. Then, why didn't you go through with it? Kasi parang, di ba, nag-kiss sila. Tapos, after nun, parang tumawa na lang sila. Parang, okay, siguro, limot na. Parang dumaan na, ganun lang. Tapos, yun pala, inask siya na
ikasal. Yeah, The halika next na, day. Elope na tayo. Parang ganun. Kasi parang ang intindi ko nung kinuwento niya is ikakasal yung guy like next weekend. So, like let's say this week. Let's say today is Monday. Kakasal ako ng Saturday. Tapos gusto mo magpakasal tayo bukas Tuesday. And kalimutan na natin lahat. Tayong dalawa lang. Parang ganun. Yeah. And then siguro sinabi niya, knowing her na may principles, nag-no siya. Yeah. So pero si Guy naman, para sa credit naman ni Guy, hindi din siya namilit. Yeah. Oo naman. Yeah. So parang ang ano ko dun, sabi ko dun sa sender nung nakausap ko siya nun is, sa tingin mo ba may what ifs ka ngayon? Kasi what if nag-yes ka? Oo, diba? Feeling ko meron siya. Feeling ko din, Diba? ang Ang daming niyang what ifs. Like parang sabi ko nga sa kanya, do you think totga mo to? So Di ba? Parang Sabi, sabi, din, no, willing na sana si Guy. Kaya nga i-give up. kasi sabi ko sa kanya, ako as a guy, perspective ng guy, parang sabi ko, wala na akong ibang out. Ito na lang. Pag gumana to, I'm willing to risk it all. Yeah. You know what I mean? Kasi Yeah. sabi ko sa kanya, ang perspective ko nga dun is kung ako as a guy, like him, nung sinabi niya yun, kung umuo ka, that's it. Yeah. Kasi nag-no ka eh. So, hindi na siya mamimilit. Oo nga. Di ba? Pero kung nag-yes ka doon, I feel like iba yung trajectory ng kwento na to. Like baka naging sila. Yeah. Yeah. sayang. I guess kasi hindi rin naging selfish yung babae. I feel like yung decision niya, nag-go around din sa, yung may isip niya yung, paano yung magiging situation ni Guy. Tama. Diba? Alam mo yung, grabe Sobrang naman bait niya talaga. Yung love na meron siya for the guy. Sobrang mature. Diba? Yeah. So parang, okay, I'm willing to give up kung ano man yung Hindi gusto siya kong mangyari. selfish. For us, gusto kong maging happy tayo para hindi ka lang makapapunta sa situation na sobrang complicated na ikaw ang sobrang May dehado ipit. on your side. Yeah. Diba? Sobrang queen vibes niya, no? Believe ako doon. Kaya yun? Pag Talaga? kaya ko, ay, oo na agad. Huwag kang dyan. Yeah, paano kung naka-arrange marriage, let's say, yung mga relationship nyo ngayon, yung mga jowa, naka-arrange relationship, tapos, Ko yun. Pero pag tinanong ako, pag inaya ako magpakasal, kagaya ng ginawa, oo, good ako. I do. Oo, sige, nakat mo. kahit walang sing-sing, ikaw, kahit walang sing-sing. I do. Alis na kami doon. Grabe nga. Grabe yun, nung kinuwento niya sa akin yun, parang mas nagka-interest ako dun sa story. So sabi ko, pero nagulat ako nung sinabi niya, actually, nung kinuwento niya to, di ba, in-adjust niya yung timeline, kasal na pala. Yeah. So wala nang, kahit wala na, it's too late, di ba? Parang wala na rin eh. Pero sobrang alam mo yung feel good na story. Pero at the same time, parang, sayang. Yeah. Pero sobrang, talaga, sobrang saludo ko dun sa kanya. Me too, ate. Ang galing niya daw. Para ilang taon na siya, sinabi niya, yung guy is 25, no? Tapos yung guy is 31. Niya, pero Sobrang mature niya. hindi ko kaya mag-isip ng ganyan. Sakto magto-25 ka this year, di ba? Kaya nga eh. Pero hindi ko kaya yun. Hindi, kasi siya, Marriage, akin yun. siya kasi may principles, ikaw ba? Akin yun. Yun ang principle ko. What's mine is mine. Tatao. Totoo naman. Arrange. Tapos actually, kinlarify ko sa kanya kasi sinabi niya dun sa last line niya is sabi niya, I hope I won't find him in another lifetime. Sabi ko, typo ba yun? Or talagang sinadya mong sabihin na you don't want to encounter him kung magkaroon ng chance in another lifetime? Sabi niya, boss naman, tama na yung isang lifetime lang. Dadalawahin mo pa. Kaya nga. Ikaw naman? Kaya nga Hindi kasi di ba, syempre, ikaw as someone, umaasa ka ng happy ending. Pero yung kanya, What if iba yung choice ng other universe? What if sa kabilang universe, parang hindi siya naging selfless? Oo, Diba? selfless, yeah. Hindi siya naging kung naging selfish siya. O, diba? Iba yung outcome sana. Pero siguro kasi... Another lifetime pala, hindi pala universe. Kaya ko nalito ako ito na. Kasi yung another lifetime, siguro kasi feeling ko, pag nandun siya in another lifetime, probably ayaw niya na kung mag-meet sila, ganun ulit yung storya. So, kasi let's just say, kung in another lifetime, same storyline na naman. Siyempre, iiwas ka na. Nga, oo nga. So, tama na nga naman yung isang lifetime. Pero sobrang galing nung paano niya kinuwento. Believe ako, sobrang na-hook ako dun dito kay Ate Girl. So, shout out sa'yo. Kasi nakausap ko siya talaga sa DM, sa TikTok. So, sobrang, sabi ko wala pang part 2 to. Humihingi ako ng part 2. Tapos, siguro kay Muslim guy,
sorry na ganun yung yung nangyari sa kasi wala kang out eh. Like I really do think na gusto mo ring may mangyari na maging kayo. Oo, kasi inas niya eh. Yeah. Kaya nga, alam mo, willing na siya eh. Yeah. To risk it all. Pero at the end of the day, parang, kasi hindi rin naman pwedeng matuloy yun nang siya lang ang may gusto eh. Diba? Yeah. Pero believe ako sa boundaries niya though. Like as a guy na, these days, you can't find a guy na, alam mo yun, yung may ganong klase ng respect, merong, may prinsipyo, yung ganon, yung, alam niya rin na, okay, nag-no siya, that's it. Hindi tayo mamimilit. Hindi rin siya selfish. Totoo naman. Totoo din yun. Sobrang feel good nitong story na to, actually. Hindi rin ng space to decide without feeling guilty yung babae. Parang alam mo yun, like, parang sinabi niya din sa girl na, oh may, kahit pa paano, parang may ginawa ako. Yeah, totoo. Yeah, I think naman. Pinaramdam niya rin na, like, mahal kita. It's just that talaga. Siguro hindi talaga sila nakatadhana. That's so sad. Ako hindi, pipilit ko. Ay, hindi. Kung hindi kami nakatadhana, hindi. Hindi mo ipipilit. Ako ang mag-a-align. Diba? Ipilit natin. Oo, Hindi ipipilit ko. nakatadhana. Sobrang nakakaano, no? Parang kung kay Muslim guy lang, like imaginein mo nandun ka sa, let's say married ka na ngayon. Hindi ko naman talaga alam kung ano yung sa loobin niya or yung thought process niya, pero imaginein mo this is the girl that I really want. Tapos nandito ka sa marriage na ayaw mo. I'm not sure kung yun yung thought process niya, pero kung ako lang kasi ako ganun yung magiging ano ko eh. Like ito yung taong gusto ko. Tapos makikita ko siya sa iba. Yeah. Di ba? Oh my gosh, hindi ko kaya yun. Di ba? Like magre-rebelde talaga ako nun. Ang iniisip ko ngayon, yung asawa ni Muslim guy, kung paano ko nalaman niya na gano'n, yung sitwasyon nila ni girl, yung nagkasama, parang alam mo na hindi ikaw talaga yung gusto, di ba? Totoo naman. Pero in defense naman ni Muslim guy, I feel like kung arranged yun, so si girl na napangasawa niya, maaring may kating din na wala rin siyang magagawa. Oo. Di ba? Yeah, ang feeling ko ang daming ganyan. Na wala silang out. Ang daming nangyayaring ganyan na naka-arrange marriage na hindi nila alam paano sila makakawala doon. Yeah. Which is so sad. Kasi modern times. True. Yeah. Sobrang nakakapanghinayang yung ang ganda sana siguro nung dynamics nila tulad na sabi mo. Yung chemistry nila, like, sa start pa lang, parang sobrang romantic na nga ni Muslim guy. Like, sabi niya, siya daw yung magiging protector and yung, alam mo yun, yung parang sandala ni ate girl. Kasi medyo may depression siya. So, yun lang. So, anong takeaway natin dyan sa medyo okay sanang story, pero medyo makirot? Ako, do what makes you happy. Like, tama. Like, isa lang yung lifetime na meron tayo. Minsan so, magpaka-sarili ka na rin. Oo. Like, minsan, you have to choose your happiness. Doesn't matter kung, like, hindi ko naman sinasabi may masagasang iba or may masaktang iba. I mean, wala ka namang sasaktan na, kumbaga, sinaktan mo siya, like, niloko mo siya. Hindi naman ganun eh. You're just choosing yourself. And sometimes, kailangan mo yun eh, para magkaroon ka ng happiness sa buhay mo. Sometimes kasi kahit ipilit mo ng isang bagay, if you don't want it, if hindi talaga yun yung gusto mo, lagi ka talaga mag-iisip na, like, what if I chose her? Diba? True. Magigibang miserable yung life ko kung miserable yung life niya right now. We don't know. Pero alam mo yun, minsan kasi kapag pinili mo talaga yung taong mahal mo, no matter how hard yung situation nyo, no matter kung sino man ang humahadlang, you'll get through it. Exactly. Kasi you wanna be together with that person, so you'll do everything. Diba? True. Totoo yun. Ikaw, Ate Carla, anong take mo dyan? Ako, parang minsan hindi din pala masamang piliin yung kung saan ka sasaya. Yeah. Di ba kasi ang hirap nung dadating ka sa point ng buhay mo na may pinagsisisihan ka. Sana pala. Oo. Na ganito, ang hirap kasi pag marami kang what ifs di ba? Parang hindi ka patatahimikin. Oo, lagi mong iisipin na paano laging kaya. may pagsisisi. Totoo yan. Kahit successful ka sa buhay mo, minsan mo iisip mo, ano na kaya ginagawa? Kasal na kaya siya? Kasi kung iisipin mo yung success naman medyo, like, ano bang basihan mo ng success din, di ba? Hindi naman laging financially, di ba? Paano kung ang success mo pala is you're with the right person? Tapos masaya kayo. Whatever ka na naging successful. Di ba? Kasi the fact na success ka na, sumakses ka eh. Alam mo?
Yung sabi mo, sumakses ka. Step by step. Sumakses ka. Pero, sumakses ka sa isip mo, pero ba't iniisip mo pa siya? Oo. So, do you think you're fully successful in life? Sumakses ka lang. Pero hindi ka pa talaga successful. Sis, yung palabas, yung When Life Gives You Tangerines. Yan nga. Naisip ka din, di ba? Grabe. Pinaglaban niya. Yeah. Pero yung magulang niya, hindi kasi gusto yung guidance palabas. Tapos pinanood niya lang na ikasal yung girl and he's very happy na nakikita niya na happy yung girl. Oh pero alam mo my yun, hurting God. talaga siya all through his life. Like, all throughout his life. Hurting siya, sinisisi niya yung parents niya. Pero nung nakita niya yung girl na kinakasal, like parang happy, ang light ng niya, na parang even if it's not me, as long as you're happy. Oh my God. Parang hindi ko kaya maging masaya. Ako din. Yeah. Hindi ako napayag. Yeah, so I guess hindi natin talaga kaya yung ginawa nila. Like especially si Ate Girl. Hindi lang si Ate Girl, kundi si Muslim guy din. Kasi like I said, ako kung as a guy, no, I'm gonna do what I want, you know. So dagdag ko lang sa sinabi ng dalawa nating magandang co-host na pare-parehas kaming madamot is that hindi masamang unahin yung sarili. Especially kung ang nakataya rito is buhay mo. Buhay mo na forever. Kasi pinag-usapan natin dito is lifetime. So, hindi lang siya yung bagay na pwede mong isantabi siguro. Pero at the end of the day, siguro ito rin yung magbibigay kay Ate Girl ng peace of mind. So, kudos sa kanya. May natutunan ako actually sa story na to. Meron. Kasi ang unang atake mo bilang tao is ako. Yeah. Ito yung isang story na hindi ka marupok or hindi marupok yung pareha silang hindi marupok, pareha silang nag-give and take. Yeah. And pareha silang responsable. Grabe. 'Di ba? Like doon ako na sabi ko actually iba tong kwentong to. Ito yung isa sa mga confessions na may kapupulutan ng aral. Oo, totoo yan. Hindi kabitan. Hindi kabitan, hindi bembangan. Di ba? Hindi ganon. So, yun nga. Guys, siguro, sinabi ng aking mga magagandang co-host, panoorin nyo When Life Gives You Tangerine. Super ganda. Ay, ganda talaga. Kakakilig. Grabe. Yeah. So, yun lang ang gusto naming iiwan. Meron pa kayong any last words, ladies? Wala na, yun lang. Do what makes you happy. Do what makes you happy. Okay, tandaan nyo yan. Basta napapasmile kayo at masaya kayo sa ginagawa nyo. At wala kayong tinatapakan tao, by all means. Correct. Yes. By all means, gawin nyo yan. So, maraming salamat sa pag-tune in dito sa medyo good but medyo makirot na episode ng Kumpisalan natin. This is your boy, Erwin. This is your girl, Isabel. It's your girl, Carla. Until next time, peace.